Asahan daw ang bahagyang pagbaba ng pamasahe sa eroplano. Uy, saya. Yan ay dahil inunsyo na nga ng Civil Aeronautics Board or CAB ang pag-downgrade nila ng kanilang fuel surcharge. Mula sa level 6 magiging level 5 na lamang ngayong buwan ito. Ang ibig sabihin nito, kung dati naniningil ang mga airline ng 185 pesos to 665 pesos para sa domestic flights, sa level 5 papalo na nasa 151 to 542 pesos na lamang po muna ang fuel surcharge na idadagdag sa base fare ng ticket sa eroplano. Siyempre, applicable din yan, Love, di ba? Ang pagbabang ito sa international flights. Naku, sana babaan pa. Oo, sana babaan pa. Level 6 rates, ano makikita natin, naman, pina-flash diba? natin, domestic, Sana babaan. 185 Pero to kasi 665. nga, di ba, International, inflation really is Oo. affecting also. Pero at least nagbaba sila. So, maganda yan para sa ating lahat. Okay, napag-uusapan na nga natin ang pagbiyahe. Itong makakakwentuhan natin today ay talaga namang ibang level, okay? Dahil nalibot na po niya ang buong mundo. Wow. Sa katunayan, kabilang na siya sa ultra-exclusive na Circumnavigators Club. Okay? Ang club na ito ay tinatag noong 1902 pa. Wow! At take note, ang ilan sa mga kabilang dito ay sina General Douglas MacArthur, Neil Armstrong, ang Wow. taray naman, at William Howard Taft. Wow! Wow! Sabi sa inyo, di ba? Ibang level, taas. One Alamin giant natin. leap for man, Correct. sabi ni Neil Armstrong. Iba ang level And for the nito ni Filipino. Sir. Correct. Eto ang kanyang kwento, joining us via Zoom, all the way from the beautiful Bukidnon, si Sir Regine Reyno. Sir, good morning. Magandang umaga po. Hello, good morning, good morning. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga. Ayan. Ganda dyan sa Bukidnon. Ang laki ng ngiti ko kasi parang nakaka-excite mo at gusto kong malaman kung ano yung ginagawa talaga ni Sir Regine. At isang, syempre, Pinoy eh. Diba? Oo. Pinoy po na pabilang sa Circumnavigators Club. Paano po makakasali sa ganyan? Yung basic requirement niya, kailangan lang talaga malibot mo yung buong mundo. Ibig sabihin, yung starting point mo, tsaka yung end point is one place at madaanan mo lahat ng longitude. So basically, buong mundo talaga nalibot mo. So by that, pwede ka na mag-apply for the Circumnavigators Club pag nagawa mo yun. At Sir Reg, ano po ang ginagawa nilang basehan, yung metric nila or para masukat nila yung, di ba, yung accuracy, may accuracy involved, ba chine-check nila in terms of end-to-end ng longitudinal na mga Meron bang gadget na parameters? ginagamit? Paano nalalaman Ikaw yun? halimbawa, lalo na sa pagta-travel mo, paano? Or simple magpapakita ba ito ng Sorry po passport? sir, hindi ko talaga alam to. Ako talaga curious Very eh. interesting, opo. Oo, meron siyang requirement din na number of kilometers na na-travel mo. Yun. Kasi hindi lang naman basta parang nalibot mo. Kasi for example, nasa taas ka ng globe tapos parang lumibot ka doon. Oo. So parang technically hindi siya enough. So apart from na daanan mo lahat ng longitude, kailangan meron ma-meet mo din yung number ng kilometers na distance. Galing. And then, By specific din siya. And then, itinatala mo to. You keep it recorded. Nire-record nyo yung number of kilometers, yung pag-ikot mo sa buong mundo? Oo, parang kasi may yung mga flights mo, meron ding app na ilalagay mo doon, malalaman mo yung number of kilometers ng travel mo. So parang miles yun yung basehan mo din. Oo, miles. Ganda. Sir, gaano mo katagal itong ginawa para makumpleto mo, maikot mo ng gusto yung mundo? Saya mo naman. Circumnavigator. Gaano katagal? So, naikot na nga niya talaga. Oo. Ano po yun? Sir Regine, gaano katagal po yung ginawa niyong pag-ikot sa buong mundo? Okay. So itong trip na to, tumagal siya ng 1 month. Wow. 1 month, 1 week, and 2 days to be exact. Wow! At saan po kayo nakapunta? Sa ginagawa nga, yung circumnavigation na ginagawa po nyo at na ginagawa ng mga kasama nyo po, saan po kayo nakapunta? Para po masabing, pwede qualified na tayo. Okay. Itong trip na to, nagsimula ako sa Manila. Okay. Okay. Tapos lumipad ako ng first leg is Hong Kong. Okay. And then Beijing sa China. Okay. And then from Beijing, tumawid na ako ng Pacific papunta na ng Amerika sa Mexico.
Okay. Mexico City. And then from Mexico City, bumaba ako ng Cancun. Mexico. Yeah. And then sa Chichen Itza. Kasi goal ko mapuntahan yung Chichen Itza na Wonder of the World. Yes. And then from Chichen Itza, lumipad ako sa Lima, Peru. Yes. Nice. And then from Lima, sa Cusco, which is nandun yung Machu Picchu. Yes! And then from Cusco, bumalik ako, lumipad ako papuntang Brazil. Okay. Rio de Janeiro, Brazil. Which is may layover muna sa Chile, Santiago, Chile, diretso ng Brazil. And then from Rio, Brazil, lumipad ako ng Lisbon, Portugal, which is a layover. Oh. And then pumunta ako ng Casablanca, Morocco. Morocco, yeah. And then from Casablanca nag-train ako punta ng Marrakesh, sa Morocco pa din. And then from Marrakesh, lumipad ako papunta na ng Tel Aviv sa Israel, Okay. which is my layover sa Athens, Greece. So from Israel, pumunta ako ng Bangkok na. Paikot na, pabalik na ng Asia. Pabalik na. Yes. May layover sa Moscow yung nakuha kong flight, pero Bangkok yung main destination niya, yung leg na yun. Oo. And then after ng Bangkok, so nasa South Asia na ako, from Bangkok, Singapore na, and then Kota Kinabalu sa Malaysia, and then from Kota Kinabalu, yun na yung last leg, pabalik ng Manila. Pilipinas, magkatapat So lang. parang, Galing. so talaga nalibot niya yung buong mundo. Correct. Ang galing. Nalibot mo yung buong mundo, tapos nadaanan mo ang 7 wonders of the world. 'Di ba? Matindi po kayo. Pwede ho ba naming malaman anong klaseng paghahanda po talaga yung ginawa po ninyo para magawa lahat oo. yan? At saka Ginoong Reg, kamusta ba yung budget? Yun nga rin. Isa na, Magkano lalo po yun. ang natin kailangan ilaan na budget? So yung paghahanda, kasi ano to parang medyo matagal ko ng plano to since 2000 and let's say 2000, yung parang naisip ko siya 2011 pa or 2012. Okay. Pero parang naisip ko lang, parang ginusto ko lang. Pero yung talagang plinano ko, 2016 pa. Pero yun nga, hindi matuloy-tuloy kasi lagi na delay ganyan. Mga, di ba, minsan nag-aalangan tayong gawin to. Pero one time, nung 2019, parang biglang naisip ko lang na gawin na siya. Parang sabi ko, ready na ako. So, pumasok yung taon, 2019, na hindi ko siya plinano. Pero parang one time, parang basta naisip ko lang, parang kailangan ko na siyang gawin. So parang biglaan ito, nag-quit ako ng job ko para mangyari ito. So yung preparasyon, hindi siya masyadong maraming preparasyon na nangyari kasi parang biglaan nag-quit ako ng job. Sabi ko, gusto ko nang gawin to. So in terms of yung mga planning, hindi siya masyadong naplano. na talagang concrete kasi parang Spontaneous lang. Yeah. medyo masasabi din medyo spontaneous. Although sabi ko nga matagal ko nang naiisip. And then yung pagdating naman sa physical preparation kasi naisip ko na kahit sabihin mong lilipad ka lang, medyo nakakapagod siya. Totoo. Especially yung mga flights ko medyo magkakalapit sila. Correct. So medyo hectic. So sabi ko kailangan maging physically fit din. So Kailangan. in a span of like let's say parang 1 month yun talagang nagpaka-fit ako sa gym, nag-walking ako, tapos nagpa-fasting, parang ganun. So meron ding physical preparation ang nangyari apart from the financial. Ang galing. Yung financial, sir, bigyan nyo lang kami ng Ballpark. estimate. Ano yun yung budget? Yung sa ginastos. Yung ginastos ko, ang estimate parang lahat-lahat na, all the expenses, everything, let's say ultimo candy, Yes, parang yes. nasa 240,000 pesos. What? Aba. Wow! Okay yun. I mean, okay yun sa maraming Oo, yun yung bansang estimate. yun. Yeah! Pero, I mean, naikot mo yung buong mundo. Oo. Iniisip ko kanina milyon but oo, you know. Oo. Husay. I'm sure may mga ginawa to. I mean, sa pagkain, di ba? I'm sure, pinili mo talaga kung saan kakakain, hindi ba, Sir Reg? Kung saan ka pupunta. Correct. Di ba? Yung mga titirhan mo roon. Di ba? Pero kahanga-hanga. Sir Reg, ito, nalaman namin na bata ka pa lang daw, isinasama na kayo ng magulang nyo sa pag-travel sa buong Pilipinas nung bata po kayo at yun doon na kayo nagkaroon ng pagmamahal sa traveling. Tama po ba hanggang sa ngayon? Oo, kasi nung bata kami, parang
Pero kaming yearly vacation, family vacation. Pero although ano lang yon, mga domestic trips lang dito lang sa Pilipinas. Like Kahit Baguio, na! Mindanao, ganyan. So, parang doon nagsimula yung interest ko sa paglalakbay o sa traveling. Parang nakita ko na ang ganda-ganda pala mag-travel. Una-una, may bonding na nangyayari Correct. within sa family. Tapos, talagang ang tumatak sa akin yung ano, kasi isa sa favorite subject ko sa school yung civic at kultura, Yes. di ba, nung elementary. Tapos magka-travel kami, yung mga nasa libro na napapag-aralan sa civica at kultura, nakita ko in person, parang doon ako na-amaze. Like for example, yung Moyon Volcano. Yes, Dati nakita ko lang sa agree. libro or sa poster sa classroom, tapos makita mo in person, parang ganun. So doon nagsimula yung hilig ko sa travel. At doon ko rin na-realize na dahil sa pag-travel ko, parang pagka pinag-uusapan na sa school yung mga yon, yung subject na yun, for example, mas nakaka-relate ako. So Correct. doon ko na-realize na At it's a nakakapag-share learning ka experience. pa. Nakakapag-share ka pa ng experience mo, Sir Reg. Oo, na talaga Tama. first hand, di ba? Oo. Last na lang, Sir Reg, ano po ba yung mga natutuhan nyo sa pagbiyahe, yung mga insights nyo na maaari nyo i-share sa mga taga-subaybay natin? Ang isa sa mga lessons na natutunan ko yung mga tao or mankind in general is mas maraming mababait kaysa sa mga manloloko. Kasi usually ang ating misconception sa traveling, especially solo travel, is delikado. True. Maraming bansa ang delikado, huwag mong puntahan yan. Pero sa paglalakbay ko, hindi lang tong circumnavigation ko, kahit yung mga dati pa, yung mga bansang sinasabi nilang delikado or huwag mong puntahan, or yung kahit paglalakbay in general, pag nandun ka na, marirealize mo na most of the people, mas gusto nilang mag-enjoy ka, safe ka, mas marami yun kaysa yung mga taong manluloko sa'yo o mananakit sa'yo, konti lang yun. So, parang natutunan ko na hindi dapat tayo matakot mag-travel or explore yung mga lugar-lugar. There is still kindness in Ang ganda po man, ng sa na-share humanity. nyo kasi Oo, ganda. syempre talaga namang sa dami rin na nangyayaring kaguluhan ngayon sa mundo. I mean, talagang minsan magda-doubt ka talaga kung ano ba, tutuloy ko ba yung gagawin ko. Pero dahil po sa isinare nyo sa amin, mas lalo pa yung ating mga travel enthusiasts dyan Na-inspire. excited na at na-inspire sa inyo. Sir Reg! Maraming pong salamat Thank sa you po, pagbabahagi sir. niyo po ng kwento sa amin. Ingat po kayo at sana po yung mga susunod niyo pong travel. Keep on traveling. Kwentuhan niyo Share kami. niyo po kami. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!